Pumalag ang palasyo sa pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na tinawag na fake news ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa umano'y pagkakahuli kay dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. May banat din ng Malacanang laban kay Congressman Leandro Leviste sa pahayag nito sa kaparehong issue. Narito balita ni Creselyn Catarong. Kinumpirma ni Attorney Harry Roque na ang impormasyong hindi na aresto o nakulong ang dating kongresistang si Zaldico sa Czech Republic ay nagmula mismo kay Ko. Ayon kay Roque, si Ko umano ang nagpatunay na wala itong pagkakakulong o pagkakaaresto. Taliwas sa naunang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na ang dating mambabatas. Dahil dito, tahasan niyang tinawag na fake news ang naging pahayag ng Pangulo hinggil sa umano'y pagkakahuli kay Ko. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. Sa kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. May sagot naman dito ang palasyo. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Martes, nagsalita na ang Pangulo at maging ang Justice Secretary. Kaya't hindi na umano dapat pang pagdudahan ang opisyal na bersyon ng pamahalaan. Banat pa niya kay Roque, ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? sa usapin ng umano'y pagkalat ng maling impormasyon, sinabi ng palasyo na hindi na kailangan ng direktang utos mula sa Pangulo upang magsagawa ng investigasyon. Muli, hindi kailangan mag-utos ng Pangulo sa NBI, sa PNP, o sa anumang investigating bodies patungkol sa fake news. Kapag nakita po nila at alam nila na fake news ang pinapakalat, kailangan lamang po itong imbestigahan. Sa kabila ng sunod-sunod na tanong ng media hinggil sa eksaktong estado ni Ko, kung siya ba ay ikinukonsiderang na aresto, nakadetene o nasa saang kustodiya siya ngayon, ay tumanggi si Castro na magbigay ng detalye. Anya, ang Department of Justice ang may otoridad na magsalita sa usapin. Hindi rin kinumpirma ng palasyo kung may inilabas ng red notice ang Interpol laban kay Ko at muling itinuro ang DOJ bilang pangunahing source ng impormasyon. Ipinaliwanag din ni Castro kung bakit wala pang nailalabas na larawan o video kaugnay sa umunoy pagkakaaresto o pagkakadetene kay Ko sa Czech Republic. Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Sinagot din ng palasyo ang naging pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste na nagsabing hindi umano dapat ang Pangulo ang nagbibigay ng ulat kaugnay sa kaso ni Zaldico. Ito ay sa gitna ng aligasyon ni Ko na si Marcos Jr. umano ang mastermind sa sinasabing flood control scam. Kinwestiyon ni Leviste kung paano paniniwalaan ang proseso kung ang itinuturong akusado ang siyang nagpapaaresto sa nag-aakusa. Ang pahayag na ito ng mambabatas ay pinalagan ng Malacanang. Sino po ang pinangangalanan niyang akusado? The President, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? Samantala, nagpahayag ng suporta si Senator J.V. Ejercito sa paninindigan ng pamahalaan na maibalik sa bansa si Zaldico upang humarap sa mga aligasyon kaugnay ng umano'y malawakang anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ejercito, mahalagang maiuwi si Ko at all costs upang maibunyag ang sinasabing isa sa pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan. Ngunit iginiit niyang malaking hamon ang matiyak ang kaligtasan nito sa pagbabalik sa Pilipinas dahil maaring may mga grupong ayaw siyang makapagsalita. Kaugnay ng pahayag ni Ejercito, sinabi ng palasyo na handa ang gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng sinumang Pilipino. Gayunpaman, binigyang diin ni Castro na kailangang patunayan muna kung may aktwal na banta. Pero dapat tignan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blatter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Zaldico. So, dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba?
Sa huli, nagbigay muli ng garantiya ang palasyo na magbibigay ang pamahalaan ng kinakailangang proteksyon kay Ko, kasabay ng patuloy na koordinasyon ng mga ahensya upang maibalik siya sa Pilipinas alinsunod sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseline Catarong, SMNI News. Sa ibang balita naman, aminado po ang DOJ na wala pang hawak na konkretong ebidensya na naaresto nga sa Czech Republic ang dating congressman na si Zaldy Co. Ngunit giit nila malinaw na may mga indikasyon na nasa kustodiya na ito ng mga otoridad doon. Si Aaron Rojas sa report. Walang larawan, walang dokumento at walang opisyal na kumpirmasyon. Ito ang inamin ni Justice Secretary Frederick Vida sa isang press briefing araw ng Martes hinggil sa tunay na estado ni dating Congressman Zaldy Co. Pero ayon sa kalihim, ang mga katanungan mula sa foreign counterparts tungkol sa arrest warrant ni Co ay sapat na senyales na hawak na siya ng mga otoridad. Ayon kay Vida, nakatanggap ng impormasyon ang Philippine Center on Transnational Crime hinggil sa lokasyon ni Co, kasabay ng mga katanungan mula sa foreign counterparts kung may umiiral na arrest warrant laban dito. Isang senyales anya na maaring naaresto na ang dating mambabatas. Basically, nadito si Mr. Zaldy Co, baka may arrest warrant. May ganong notice eh. Diba? Na baka yung mga miyembro ng UNCAC ay kilala itong taon to, baka may international arrest warrant tukol sa taon to, may ganun sila. Diba? Kung wala naman sa kanila si former Congressman Zaldy Co, ba't sila magtatanong? Nauna nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na si Co sa Prague ng Czech Republic at tiniyak na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng legal na hakbang upang maiuwi ito sa Pilipinas. Gayunman inamin ng DOJ na walang pisikal na ebidensya na magpapatunay sa naturang pag-aresto dahil na rin sa mahigpit na data privacy regulation sa Europa. Hindi rin nagbibigay ng opisyal na kumpirmasyon ang Czech authorities alinsunod sa kanilang mga patakaran. So yung kabigatan na pakitaan mo muna ako ng picture na nakausap ni Ambassador. Tiyak ko, pagbalik ko, sasabihin nyo, Sek, pakita, nagpa-selfie ba kayo kay baka hindi mangyari yon. Baka kasi pinagbabawal yon ng kanilang panuntunan. At kailangan natin galang yung panuntunan nila. Sa kabila nito, nakatakdang magpadala ang pamahalaan ng isang team sa Czech Republic upang makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at alamin ang susunod na hakbang, kabilang na ang posibilidad na makausap o makumpirma ang estado ni Co kung ito nga ay nakakulong. Sinabi pa ni Vida na patuloy na sinusuri ng gobyerno ang lahat ng legal na paraan upang maibalik sa bansa si Co at nananatiling kumpiyansa na haharap ito sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Kapwa signatory ng Pilipinas at Czech Republic sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC na nagsisilbing batayan ng kooperasyon sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian. Naharap naman si Co sa kasong graft at malversation, kaugnay ng umunoy substandard na 289 milyong pisong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Mga aligasyong mariinyang itinanggi. Sa ngayon pala isipan pa rin kung kumpirmado nga bang naaresto si Zaldy Co. Ngunit para sa DOJ, sapat na ang mga indikasyon upang ituloy ang hakbang para mapauwi siya at papanagutin sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Aaron Rojas, SMNI News.